The House Appropriations Committee held a hearing on the proposed 2026 budget of the Department of Education. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Lord Denise. No, ngayon dito sa House of Representatives ay abangan pa natin kung ano pa nga ba yung mga programa na ilalahad ng Department of Education, pati na rin ang Commission on Higher Education patungkol nga sa edukasyon. Kung maalala lang natin, no, pagdating sa budget, education yung may pinakamataas with 1.224 trillion pesos. At Department of Education, sa history nila, no, ito yung pinakamataas na budget na ibinigay sa kanila na alinsunod daw sa 4% GDP ng ating bansa. So nasa 928.5 billion pesos ang budget na ilalaan para sa Department of Education. At kanina narinig na rin natin na isa nga sa mga priority daw nitong Department of Education ay magkaroon nga daw ng investment sa teacher quality. So pag-uusapan dito yung magiging workload nila, yung magiging sahod nila, pati na rin yung mga resources na gagamitin nila and skills of course para nga sa pagtuturo dahil ito raw yung magiging daan din for quality education ng mga estudyante. Nasa around 48 billion pesos ang ilalaan ng Department of Education patungkol dyan. So bukod pa dyan, syempre gusto rin ng Department of Education na magkaroon din ng systemic learning system dito para sa mga estudyante. Titingnan din natin kung ano nga ba magiging developments, magpupush through na ba ang mga public schools and universities for a hybrid setup or full-on face-to-face pa rin. Pero nakalaan na may 41.6 billion pesos na budget ang DepEd para dyan. So yun ang patuloy na nagiging diskusyon dito sa House of Representatives. At yun nga, nabanggit din kanina no, na plano na rin daw kasi ng DepEd na para nga hindi ganun ka-associated sa DPWH, yung construction of classrooms, ay tinitingnan na rin nila kung pwede nga daw bang makipag-partner din sa mga local government units para mas masaayos na yung construction ng mga classrooms. Dahil kung makikita din naman natin, napakalaki ng shortage na nararanasan ng Pilipinas no, pagdating sa mga classrooms at aabot nga daw siguro ng mga 55 years bago mapuno ang mga ito. So gusto nila mas mapabilis ang proseso at mas masaayos yung pagko-construct ng mga classrooms na kulang syempre dito sa ating bansa. Lord Denise? Amy, aside from dun sa kakulangan ng classroom dahil ang napakarami na nga ng backlog, Secretary Angara was also questioned a while ago kung ano yung plano with regard to the schools dahil may issue na nga nung kakulangan pero nandun din daw yung issue nung baha. So, how is that gonna be addressed? Paano ba ang naging conversation dyan? Yes, ayun nga kung maririnig din natin no, sa mga past conversations and past reports, talagang nagiging problema na rin kasi itong climate change dahil from time to time, binabaha, ginagawang evacuation center ang mga paaralan. So ang titingnan nila, syempre, ay masaayos muna talaga yung mga classrooms. Meron daw silang nakaset na budget din dyan para nga daw stable yung mga classrooms, hindi lang for learning, pero pati na rin as evacuation centers. At yun nga, tinitingnan pa kasi kung magiging hybrid na nga din daw yung learning for students para nga hindi na ganun nakakaabala kasi most of the time kapag walang pasok, talagang hindi nahahayaan yung mga parang nahahayaan actually yung mga students na wala na lang mga lectures. Pero yun nga, dahil nga kinakailangan din natin no, na makahabol din sa educational standing, syempre tinitingnan nila na what if mag-online classes na nga lang din daw para yung mga shortage sa classrooms, pati na rin yung kawalan ng mga classrooms sa panahon ng sakuna, talagang mapupunan. Pero yun nga, nagiging problem pa rin kasi ngayon, at actually pinag-uusapan din sa budget, ay kung paano nga ba tayo makakahabol sa technology na kinakailangan ng mga students, pati na rin ng mga teachers. Oo, kasi as mentioned by Secretary Angara kanina, it's the family members, it's the parents na gumagastos ngayon for different devices and different data plans to help out their students. Well, all right. Thank you very much for your updates. Again, that was mobile journalist Amy Atienza.